Sapagkat alam namin na kung mawasak ang ating tirahang tulda sa lupa, yung katawan natin, no, katawang lupa po natin, mayroon tayong gusali mula sa Diyos. Ibig sabihin, may mansyon tayo sa langit. Isang bahay na hindi gawa ng kamay ng tao. No, yung ating katawan po na katawang lupa ay mababago po at mag-transform po into heavenly, no, na physical appearance. No? Hindi na siya physical. Glorified body na siya. No? Full of glorious na. Puno na ng kaluwalhatian, guys. So, isang bahay na hindi gawa ng kamay. Ito yun. Transformed by the power of the Holy Spirit of God. During rapture, ito pong mangyayari sa atin. Bibihisan po tayo ni Lord ng makalangit na kasuotan. Sapagkat kapag tayo ay nabihisan, hindi tayo madadat ng hubad. Ito yun, guys. Kasi nga, kapag may kasalanan, kapag wala kang Holy Spirit, guys, ibig sabihin hindi ka ma-transform at hubad ka during rapture at hindi ka makakasama sa rapture doon, guys. Kaya ganun ang mangyayari. Sapagkat habang tayo ay nasa tudang ito, tayo ay dumaraing dahil sa pasanin, hindi sa nais naming matagpo ang hubad, kundi ang mabihisan, di ba? Naghihirap tayo for now, guys. So, ang naghanda sa atin para sa layuning ito ay Diyos na nagbigay sa atin ng Espiritu bilang katibayan. Ito yun, guys, katibayan na ikaw ay i-redeem. Ikaw ay makakasama sa rapture if you have the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God will transform you into a heavenly being. Kaya kalilipad kasi ang Spirit ni Lord may power, di ba? Full of power at makakalipad yun. Imamagnet ka, no? Makakasama sa rapture, imamagnet lahat. Kasi ang presence ni Lord, siya ang isipin nyo na lang, guys, na si Lord ang pinakamalaking magnet. Tapos sa araw ng rapture, magsiliparan ng mga tao. So imamagnet po yun ni Lord Jesus Christ. Dahil may a piece of spirit ka, imamagnet ka. Talagang may connection, no? May signal. Kaya ka imamagnet. Makakasama ka sa liparan. Liparan daw. So yun, makakalipad ka. No, ganun po. Kaya nga, hinayaan muna ni Lord na mahirapan ang ating physical dito sa mundo, guys. At ang ating katawang lupa. Kasi hindi naman maikukumpara ang ating buhay sa langit. No? That's for all eternity na, guys. Ang naghanda sa atin para sa layuning ito, yun nga, ipinaghanda tayo ng Espiritu ni Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng salita ni Lord, ng kanyang Espiritu Santo na nag-aalaga sa atin every day, nag-aalaga sa atin through prayer, sa conviction, inaalagaan tayo, guys, pinoprotektahan tayo, ay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit of God. Kaya't kami laging may lakas ng loob kahit nalalaman namin na habang kami ay naninirahan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. No? Kaya't kami, ulitin ko po, kami laging may lakas ng loob kahit nalalaman namin na habang kami ay naninirahan sa katawan, no? Dito pa tayo sa flesh, kaya yung pagiging close sa Panginoon, no? Although close ka na by heart, pero yung sa katawan mo kasi you are in the flesh eh. You are in the flesh pa din. Di ba? At yun yung pinagsikapan ng mga lingkod ng Panginoon Jesus Christ na palakasin sila sa pananampalataya. Kasi mas gusto nila na mayakap ang Panginoon Jesus Christ. Na mayakap ang lumalang sa sangkatauhan. Nasusulat din, sapagkat lumalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. We walk by faith. We walk by the power of the Holy Spirit. Ito po yun. Pag nag-walk ka sa power ng Holy Spirit, you walk by faith, not by sight. Diba po? Kasi nga, yun yung sabi ng Lord Jesus Christ, if you focus kay Lord Jesus Christ, you're walking the Holy Spirit. You're walking with faith. Kaya nga, kahit na ang paligid mo ay nagkakagulo na, tulad ng sinasabi ng Psalm 91 na 10,000 matutumba, yung nakapalibot sa'yo matutumba, 1,000, pero ikaw nakatayo ka pa din because you walk with faith, you walk by the power of the Holy Spirit of God. Yun po. Kaya't malakas ang aming loob at mas na naisin pa namin mapalayo sa katawan at mapunta sa tahanan sa piling ng Panginoon. So, para sa kanila, it doesn't matter kung
tingnan sila para silang mga beggar, guys, no? Pero hindi naman talaga as in mag-beggar. Maging, as in, beggar na sila. Pero, it doesn't matter sa kanila kung ano na ang physical appearance nila. What's important is the heart. What's important is their soul na sila ay papunta na sa Diyos. It doesn't matter sa kanila yung physical appearance, no? Kasi yan talaga babalik sa lupa. Babalik sa lupa, no? Yung ating physical appearance. Kaya pinakamimiti namin na bigyan siya ng kasiyahan, kami man ay nasa tahanan o malayo sa tahanan. Nasa tahanan man, ibig sabihin kung di natin alam, galing ka palang langit, no? Tapos pinapababa ka, pinanganak ka as human being, pero to carry out mission para kay Lord Jesus Christ, no? Kahit nasa tahanan man o malayo sa tahanan, yun yung sabi ng lingkod ng Panginoon. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya habang nasa katawan, mabuti man o masama. So, talagang dadaan sa judgment. Haharap kay Lord Jesus Christ. Kukuranahan ka ba o hindi? No, pero sabi nga salita ni Lord, kapag ikaw ay na-rapture, diretso kang langit, no? Talagang absuelto ka sa pagharap sa hukuman. Kasi nga, you walk by the power of the Holy Spirit of God. You took good care of the Holy Spirit of the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kaya naman, ikaw ay na-rapture and filled by the power of the Holy Spirit of God. That's why you are redeemed sa rapture. Na-redeem ka in the day of rapture. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman. Yun. No? Pero kapag nakasama ka sa rapture, diretso ka ng langit, guys. No? Ikaw, makikita ka ng mga taong haharap sa hukuman. Yung mga taong binigyan mo ng warning tapos hindi nakinig kay Lord Jesus Christ, tapos hubad sila in front of the angels and kay Lord at andun ka din. Pero andun lahat eh. That will be the final judgment. Kasi ang final judgment, ginawa yan para sa mga demonyo, para kay Satanas. Kaya pag sinabihan mo si Satanas, your time is almost up. Umiiyak po siya, guys. No? Hindi niya matanggap. Dahil sa demonic desire niyang gustong maging katulad ng Diyos o pantayan ng Diyos. Kaya yun yung nangyayari sa kanya. Kaya at yamang nalalaman namin kung paano magkaroon ng takot sa Panginoon, magkaroon ka ng takot sa Panginoon. If you want wisdom, fear the Lord and depart evil. And the Lord Jesus Christ ay matutuwa sa iyo at bibigyan ka ng wisdom. Wisdom, knowledge, and understanding. Ang nakapaloob po sa wisdom ay knowledge and understanding. Magkasama po yan tatlo. Wisdom, knowledge, and understanding. Di pwedeng sasabihin na may understanding siya tas wala siyang knowledge. Ibig sabihin po, magkasama po yan. May knowledge at may understanding. At yung knowledge and understanding nakapaloob sa wisdom. Verse 11, kung ano kami ay hayag sa Diyos, at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Sinikap naming humikayat ng mga tao, di ba? Sinikap talagang hinikayat mo na lumapit kay Lord Jesus Christ. At binibigyan mo siya ng warning. Because the Lord Jesus Christ, guys, alam niyo, wala talaga mangyayari dito sa mundo kung walang pahintulot na Lord Jesus Christ. Every encounter mo sa tao na magbigay ng warning sa'yo, guys, it's not a coincidence, but a purpose. Kasi wala pong coincidence. Hindi po yung nag-exist. Dahil sa paggawa ng mundo ni Lord Jesus Christ, everything ay may purpose. Wala pong coincidence. Ang nagpapaniwala lang niya na may coincidence ay si Satanas. Ayaw niya na malaman mo na may purpose ang buhay mo sa Diyos. So yun nga guys, may purpose ka. Why nandito ka sa mundo? So, ang lies ni Satan is coincidence. So yun nga guys, hindi namin ipinagmamalaking muli ang aming sarili sa inyo. Binigyan ka ng task ni Lord Jesus Christ, ay hindi dapat lalaki ang ulo mo. As a church leaders especially, mostly talaga no, ang mga ganun, pag madami nang nakikita, madami nang na-experience, tapos may bagong sibol na parang talaga binibless din siya ni Lord Jesus Christ, tapos nagulat ka, ang bilis ng kanyang lipad. Tapos parang ayaw mo siyang kapantay.
So, ang ginagawa mo parang sinasaktan mo siya ng mga hindi magandang salita. May mga ganong klaseng tao. Kahit nga sa school di ba? May parang competition. Ang kalaban kasi, gusto niya na mag-isip ka, na makikipag-compete ka, na makipag-compete ka. Pero kay Lord Jesus Christ, walang competition. No? Kasi nga, ang gagawin, ang gusto lang ni Lord talaga ay unity. Walang competition kay Lord Jesus Christ. Pero kung talagang hindi na magkakaintindihan, dahil yun nga nun, isa, wala na. Katulad kay Cain at Abel, talagang napatay niya si Abel. So, before killing, pwedeng gawin ni Lord na before Cain will kill you, bago ka patayin ni Cain, i-rescue ko na ni Lord, ilalayo ka na niya bago ka papatayin ng kapwa mo Christian sa spiritual. Mga ganun, guys. The Lord Jesus Christ is really awesome in power, guys. Sa mga decision, very awesome si Lord. Minsan may mga bagay hindi mo maintindihan na nangyayari na lang sa buhay mo. Pero trust the Lord kasi mas alam niya mas perfect si Lord talaga sa lahat ng bagay. Pagdating sa mga desisyon, mga ano-ano, di ba, dito sa mundo, mga nangyayari dito. Sapagkat kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos, di ba? Sasabihin ka, nabaliw ka na. Sinabihan ako ng mama ko, nabaliw ka na, 2 Bible na binabasa mo. Tapos sabi ko sa mama ko, kung ganito pala ang mabaliw ang magiging baliw, di mabaliw na lang. Kung ganito pala, no, ang sumunod sa kay Lord Jesus Christ, magbasa ng salita ni Lord, tapos i-guide ka sa kung anong gusto ni Lord, di mabaliw na lang ako. Ito na lang piliin ko kaysa, sabi ko sa mama ko, saan sa dalawa yung talagang tunay na baliw? Yung pumupunta, yung nangangapit bahay kasi mang chismis, o ako dito na nagbabasa ng Bible. Kaya yung mama ko tumahimik. So yun, di ba? Kung ganyan naman pala na ikakabuti mo ang pagiging baliw para sa Diyos, maging baliw ka lang. Kay Christ, at least, kay Lord ka pupunta. Ang pag-ibig ni Kristo ay ang nag-uudyok sa amin, yun. Bakit ka nag-evangelize? Dahil mahal mo si Lord. Nagkaroon ka na ng, minsan, may times na parang nag-a-against yung flesh mo. Parang ayaw mo. Parang ano ba yan? Parang, minsan, ano ba yan? Parang pinapatamaan ako. Mga ganon. Pero hindi ka pinapatamaan. May times talaga na ang Holy Spirit na nagsasalita. Ayaw ni Satan ang faithful na simbahan. Kasi kapag faithful na simbahan yan, kada pasok mo, kada Bible study, talagang marami kang matutunan. Tapos mapupurma ka. Tapos hanggang matututo ka na may mga bagay na nawawala sa'yo, yung mga negatibong bagay na tinatanim ni Satan sa'yo. Lagi akong binibisita ni Satan dati, guys. Na halos araw-araw binibisita niya ako. Andun yung hinahabol ko yung hininga ko. Andun yung nakita ko talaga siya, no? Yung sinabi ko sa inyo, nakita ko talaga siya 12 ng tanghali. Imagine. Akala nyo gabi lang magpakita, no? Pero 12 ng tanghali yun, ha? Nagpakita siya. Talagang nakita ko. Nakatayo ako sa labas ng simbahan kasi papasok ako dun sa Blue House. Tapos ang tangkad niya. So para siya mga 7 feet or 8 feet, mga ganun ang height. Sobrang tangkad. Tapos sobrang pangit, syempre, kasi wala na siya sa langit. Dati, pogi siya. Pero ngayon, tinakwil na siya, pangit na siya. So, yung pangit, laki ng ngipin. So, yung niya, yung sungay din niya, dahil sa matanda na siya, dahil sa katandaan, may ikot-ikot na. Diba? Yung sabi ko sa inyo, circle na. Tapos, pag nagpakita siya, guys, sobrang parang mawawalan ako ng malay. Nakaka-drain talaga siya ng lakas. Kaya wag siyang i-underestimate. Kadalasan talaga sa church, naririnig ko talaga, ina-underestimate si Satan. No? Hindi nila sinuseryoso si Satanas. Kasi pag ina-underestimate mo siya, relax ka lang. Akala mo kung sino si Satan na na parang tuta lang na easy mo lang lumayas ka. Parang easy mo lang, bugbugin kita, mga ganun. Nakita ko siya, yung stature niya, talagang kakaiba. Andun talaga yung authority.
authority na mag-deceive. Anointed deceiver talaga siya, guys. So, anytime pwede kang i-deceive. Anytime talaga yung mga church leaders, kahit gaano pa yan sila kagaling, pwedeng in-asnap. Kasi pina-experience talaga yan sa akin ni Lord Jesus Christ. Yung kamay talaga ni Satan, ginawang black agad yung mata ko dati. Nung galit na galit ako. Tapos, nag-black yung paningin ko, tapos grabe yung galit ko. Kaya, simula nun guys, sabi ko, hindi pala talaga siya dapat yung tipong isi-isihin mo. Pa-relax ka lang. Bubugbugin ko yan Satan. Wala yan kay Lord. Tapos tingnan mo sarili mo. Anong status mo sa spiritual? Makaka-defeat ka ba kay Satan sa status mo sa spiritual? Kung makasalanan ka, ma-defeat mo ba siya? May ginagawa kang kasalanan kahit Christian ka, ma-defeat mo ba kahit sa pangalan Christian ka? Hindi mo siya basta-basta ma-defeat, guys. Kasi ang makaka-defeat kay Satan talaga yung taong very powerful sa Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Doon ko naintindihan, ganito pala siya. Ito pala yung kalaban ko. No? Yung akala mong, no, yung kinatatakutan mo dati, yun nga. Pero kung powerful ka kay Lord Jesus Christ, hindi mo siya dapat katakutan. Parang alalay mo lang siya. Di ba? Parang gawin mong alalay. Pumasok ka doon, bumalik ka sa impyerno, mga ganun-ganon. Pero kung ikaw ay hindi ka seryoso sa Panginoon Jesus Christ, nang hindi ka seryoso kay Lord, din hindi ka siseryosuhin ni Satanas paglalaruan ka. Hindi ka seryoso, hindi mo siya magiging puppet. By the power of the Lord Jesus Christ lamang, magiging puppet mo siya kung ikaw ay filled by the power of the Holy Spirit. If you are powerfully filled by the power of the Holy Spirit, powerfully filled ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Pero kung hindi ka, huwag mo siyang isi-isihin. Hindi mo magugustuhan gagawin yan sa buhay mo. Kung hindi ka seryoso kay Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Lord kung love mo si Lord, maging powerful ka kay Lord. No? He will hate the one and love the other. Ganun daw. Hate mo yung isa, hate mo yung isa, at mas mahal na mahal mo yung isa. Ganun. Ayaw na Lord ng lukewarm. Kasi hindi ka pa din masisave. Mamamatay ka pa din. Yan nangyari sa kapatid ni Abraham, guys. Kaya sinabi ni Lord na hindi ka pwedeng mag-serve ng two masters. It's either you will very, very, very hate the one and you will love the other. Love mo si Lord Jesus Christ, then love the Lord Jesus Christ purely. Ganun. Kapag love mo si Lord, you will conquer Satan. You will defeat Satan. If love, ang kaibahan, alam niyo ba guys, anong kaibahan natin sa mga satanic? Alam niyo ba guys kung anong kaibahan natin sa mga Hinduism, Buddhism? Kasi sila nagpe-pray and fast din sila. Ikaw Christian ka, nagpe-pray and fast. Ang kaibahan mo lang ay may love ka from the Lord Jesus Christ. Ba't ka nagdasal? Kasi may love ka kay Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ nagtanim ng love sa puso ng tao, guys. At alam niyo ba kung anong love yun? Yun ang Holy Spirit. Ba't ka nakakapag-pray? Because of the Holy Spirit's love from God. Because of the Holy Spirit, nakakapag-communicate ka kay Lord. You cannot be able to communicate without the Holy Spirit. Kasi walang connection. Yun yung Spirit ni Lord. Yun yung love na nararamdaman natin. The gift of love from the Holy Spirit of God, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kaya may love dito sa mundo. After the rapture, wala nang love. Patayan na lahat, guys. Kahit saan ka tumingin, patayan. Pugutan na ng ulo. Magkagutay-gutay ka, pero di ka mamamatay. Hanapin mo yung kamatayan. Tatakbo yung kamatayan. Iiwas sa'yo. Diba? Ganun mangyayari, guys. So, be serious in the name of Jesus Christ. Kasi sabi ni Lord, Eileen, I am looking for righteousness and holiness in them. Yun yung sabi, instruction ni Lord Jesus Christ sa akin, guys. I am looking righteousness and holiness because
Without holiness, no man shall see the Lord. Madami mga churches, madami kami sa church, mga ganon. Ang tanong, kayo bang lahat pupunta ng langit? Lahat na gusto ni Lord, konti lang. Pero talagang igagapang ka ni Lord, pupunta kang langit. Kung hindi hindi to paramihan sa simbahan na ipagmamayabang nila, malaki ang church nila, madami sila, maganda kumanta, mga ganon. Tapos pangit ang puso, kumakanta din ng Taylor Swift. Half Christian yun. Ibig sabihin, hindi yun para kay Lord. Tagilid yun siya. Tapos kumakanta siya sa church. So, ang dala niya ay sumpa. So, ang mga makakarinig din ng kanta na yun, guys, ay susumpain ni Lord Jesus Christ. Hindi mabuhunga, hindi lalago sa spiritual, bagkos unano. Ganon po ang realidad sa spiritual. Pagdating sa mga bagay na yun. Kaya alam dapat ng tao kung anong tama o mali. No? Pero may mga taong alam ang tama, pero ginagawa pa rin yun ang mali. Yun na, nagkakasala na. Nagkakasala, nasisira ang kanilang spiritual life. Sinisira nila ang kanilang covenant kay Lord Jesus Christ. At siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Yet not I, but through Christ in me. Hindi na ikaw yan. Ba't ka gumagawa pa din ng kasalanan na hindi na ikaw yan? Ang lahat na nakikita ng iyong mga mata ay nakikita yan ng Panginoon. Kasi ang mata mo ay mata ni Lord. Ang tenga mo ay tenga ni Lord. Ang ilong mo, ilong ni Lord. Hindi ba't kawangis tayo ng Panginoon Jesus Christ and the Holy Spirit of God is living in us because we are the temple of the Lord Jesus Christ. So, ang mga tao na gumagawa sa dilim ng kasalanan, guys, hindi akala nila walang nakakakita. Pero ang iyong konsensya ay sinasabihan ka na, anak, nakikita kita. Walang gabi sa mata ko. Diba? Ganon si Lord Jesus Christ. Walang gabi sa mata ko, anak. Hindi makakapag-consume ang darkness ng light. Pero ang light nakakapag-consume ng darkness. So yun, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Alam niyo ba guys, bakit ginawa tayong Christian na Lord? Bakit ka ba ginawang Christian na Lord Jesus Christ? Para to lay down our lives for other sheep na iba pang mahal ni Lord. Kasi yung mga nag-pray sa atin, yung mga nag-share sa atin ng salita ni Lord, nag-lay down their lives din sila. Nag-spend sila ng oras to serve the Lord and save the lost. Yan yung purpose bakit naging Christian tayo. To serve the Lord and to save the lost. Para mag-evangelize ka din. Kasi nag-evangelize na si Lord Jesus Christ. May mga ibang Christian sasabihin, ay, hindi naman tayo inutusan na mag-evangelize. Uy, magbasa ka ng Bible, ma'am. Pero hindi ka nagbabasa. Ganun na. Nagpakamatay si Lord para sa atin. So tayo din, gagawin din natin para sa iba. Pinagdasal tayo, din ipagdasal din natin. Pinagdasal tayo ng mga anghel ni Lord Jesus Christ. So ipagdadasal din natin ng iba. Parang hawa-hawa na mahawaan sila ng light ni Lord Jesus Christ. No, may transfer yung pagmamahal ni Lord. So, kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. So, bagong nilikha ka na. So, yung mga bagay na ginawa mo noon, huwag mo nang ulitin. Iwanan mo na yung mga makamundo kasi binago ka na ni Lord. Ayaw ni Lord na dalawa ang manirahan sa puso mo. You cannot serve two masters at the same time, no? Di ka pwede mag-serve kay Satan, serve ka din kay Lord, no? Ang gusto ni Lord, siya lang. Pag siya lang. Pag si Satan, sige, doon ka kay Satan. Kasi si Lord hindi siya na mumuwersa. He will never force. Ang force ay na kay Satan. Ang mga bagay ay lumisaw. Ang mga ninyo lahat ay naging bago. Binago ka na ni Lord. So, sabi nga ni Lord, nasa mundo man tayo, but be transformed by the renewing of our minds. No, yung mga makalangit na. Kasi wala na eh. Ginawa na tayong citizen ni Lord. Sinulat na ni Lord yung pangalan natin sa langit. Pero pag halimbawa, kahit Christian ka pa by name, buburahin talaga pangalan mo sa aklat ng buhay.
kapag hindi marunong sumunod kay Lord. Kasi nga, sabi nga ng Lord, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, if you believe, you will follow, you will obey. If you don't believe, you will not obey. Di ba? As simple as that. Hindi ka makapag-follow, hindi ka naniniwala. Those who believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Pero ang hindi naniniwala, syempre, hindi susunod. Hindi ka maliligtas. Condemnation ang matatanggap mula sa Diyos. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. At sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Mediator, hindi si Maria. Pinagkasundo tayo, na-restore yung covenant na nasira, na nawasak. Alam niyo ba guys, si Adam and Eve, hindi naman talaga totally wala silang, hindi na literal na wala silang damit. May righteousness and holiness sila. Kasi si Lord ang gumawa sa kanila. They are filled with so much innocence. Very holy sila. But here comes the bitter, Satan. No, nagdala siya ng gossip. Na-infect ang isip ni Adam and Eve. Na-penetrate sa puso nila. Hindi talaga literal kumain sila, guys. Ano bang prutas yun? No? Kasi ang puno, guys, ay symbolize as tao. Diba? Ang bunga na dala ni Satan ay gossip. At ito'y nakapenetrate, in-entertain, hinawakan, pinakinggan, pumasok sa kaniyang puso. Diba? Nagsimula ang faith sa hearing, na-infect silang dalawa. Kaya nagkasala sila. Nung nagkasala sila, nag-guilty sila. At doon nila nakitang hubad na sila. Natanggalan na sila ng heavenly na damit. Hinubaran sila ni Satan, guys. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Yan ang ginagawa ni Satan. Huhubaran ka ng righteousness and holiness. Kasi dati, di ba, transform, ginawa sila ni Lord as heavenly na mga tao kahit nasa lupa sila, guys. Ginawa silang glorious ni Lord. Transformed by the power of the Holy Spirit sila. Hindi ba, guys, madami ding anghel ang nakuha ni Satan na napaniwala niya because of gossip na infect. Ang bunga na ipinakain ni Satan kay Eva ay bunga ng gossip. In-entertain niya, na-penetrate, na bunga, nagkasala siya, nag-gossip siya kay Adam, naniwala sila. Ayun nangyayari sa kanila. Nahubaran sila ng righteousness and holiness. Dati wala pa si Satanas, sobrang bright ng appearance nila. Hindi ba guys, si Moses, nung dinala siya sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights, hindi siya kumakain. Pero very strong siya at nagliwanag ang kanyang mukha. Kahit nga may damit siya, talaga lumalabas pa din yung sinag. Ganon nangyayari sa Eva at Adan. Diba? Ano kaya prutas yun? May mga church leaders ganon. Yung apple. Kasi matatawa ka na lang. Mga ganon. Ngayon, alam nyo mga bagay na yan. Hindi na kayo ignorante. Na hindi apple-apple literal. Kasi nga, si Lord Jesus Christ ay spirit. Bago pa siya nagkatawang tao, siya ay spirito. At very close sila ni Adam and Eve. Dati guys, very close ang tao sa Panginoon. Kaya nga hinahanap ni Lord, Adam, Eve, where are you? Oh, di ba? Hinahanap sila. Kasi nga, nakakausap nilang malapitan. Walang gap kasi walang kasalanan. Ganon katindi ang power ng Holy Spirit ni Lord. Jesus Christ. So now, guys, no, it's either mahal mo si Lord o hindi mo mahal si Lord. If you will continue sinning, ibig sabihin mahal mo o si Satan. And you despise the Lord. Wala na silang damit, guys.
Wala nang damit si Adam and Eve. Kaya gumawa na mismo si Lord ang gumawa ng damit nila. Alam niyo ba yun, guys? Ginawa na sila ng literal na damit. Kaya ngayon, sa rapture, pagbalik ni Lord, ipasusuot ni Lord ulit kung ano yung tinanggal na damit ni Satan. At magta-transform tayo ng katulad ng nangyari kina Adam and Eve nung hindi pa sila nagkasala. Yun ang susuotin nating damit. Ganun yung susuotin nating damit. Righteousness and holiness. So, kaya sinabi ni Lord, Eileen, gusto ko righteousness and holiness. Kasi yun yung magiging damit mo. Pag hindi ka nag-practice ng righteousness and holiness, guys, wala kang damit. Ganun lang kasimple. As literal as that. As simple as that. Kaya gusto ni Lord, be holy. If you really want to go to heaven, then be holy. If you really want to see the Lord, then be holy. Kasi pag may holiness, may connection kay Lord Jesus Christ, di ka mamamatay pagkaharap mo sa Lord. Kasi holy ka, banal ka, unblemished. Walang mancha, walang kahit na ano. So yun yung gusto ng Lord Jesus Christ. No? Kaya gusto niya talaga na holy ang kanyang mga anak. So, yung mga tinanggal ni Satan sa panahon ni Adam and Eve, ibabalik yun the Lord sa rapture. Ipapasuot niyang muli kasi na-restore ng covenant dahil sa kamatayan ng Lord. And that will be the last rescue of the Lord Jesus Christ. Lahat na ito ay mula sa Diyos yun. Sa makatuwid, ang Diyos ay na kay Kristo. Di ba? Ibig sabihin si Lord ay Diyos. Pero He never made Himself equal with God. Kahit Diyos siya. Dito, basahin natin 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Sa makatuwid, ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkakasundo ng sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala. No? Ipinagkatiwala ito. So, itong good news ay not only a love letter, pero a covenant. Pakikipagsundo. Pakikipagkasunduan. Parang pinapabalik ka na sa kung ano yung buhay mo dati. No? Yung buhay mo na inosente ka, wala kang kasalanan, pinapabalik ka na ng Panginoon Jesus Christ. Kaya nga kami ay mga sugo para kay Kristo. Na parang ang Diyos mismo ang nakikiusap sa pamamagitan namin. Kaya ang taong may Holy Spirit, may authority talaga siya magsalita. Kapag nakikipag-usap na siya sa mga tao, mararamdaman nila na may something nakakaiba sa kanya. No? Mararamdaman, kasi nga sabi ng salita ni Lord, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kasi kapag ang servant ay may Holy Spirit, maririnig yung boses ni Lord Jesus Christ. Kasi hindi na ang tao nagsasalita, ang Holy Spirit na. No? Alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. No? For the sake of Christ dying on the cross. For the sake sa Diyos na nagpakamatay din para may pagkasundo kayo sa Kanya din. No? Yun ay lumapit na kay Lord Jesus Christ. Itinuring niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan. Ibig sabihin, ipinantay niya ang kanyang sarili. Hindi niya inisip na higit siya ng kahit na sino. Kahit very anointed siya ang Diyos. That will be an example, the great example of a good leader. Holy leader, church leaders, no? In-example po niya sarili niya para sundin ng mga mananampalataya sa mga gagamitin niyang apostles, mga ganon, prophets, no? Yung mga gagamitin niyang Kristiyano para hindi din sila magmataas.
Huwag po kayo sa front. Sa likod po kayo as servant po kayo. Huwag po kayo magpapaka-espesyal. Kung ikaw ay reverend, mga reverend talaga yung mga evangelist, pastor ka, huwag kang yumaman sa tithes kasi para yun sa tao, maging alipin ka. You must be the servant. Hindi ka dapat maging mayaman dahil may mga nagbibigay sa'yo. Yung mga binibigay sa'yo, ibabalik mo yun sa tao. Hindi sa sarili mo para yumaman ka. Kasi hindi ka servant na ni Lord Jesus Christ kung mayaman ka na sa mga bagay sa mundo. Servant ka na ng mundo, hindi na ni Lord Jesus Christ. No? Servant ka na ni Satan. Kaya nga yung mga nagbigay, alam niyo ba guys, yung mga nagbigay yung mga kodyo, pag nagbibigay sila, talagang hinahati-hati nila, lahat talaga pantay. Ganun dapat. Pag nagbigay, hindi lang sa sarili mo, na maging, ay, pambili ko to ng personal, ganito, kailangan ko to, kahit wala, hindi na importante, no? Kaya, daming yumaman, nagkaroon ng jet plane, parang espesyal na sila. Yung iba nga may mga escort pa, guys. Si Lord, wala man lang escort. Namatay siya, guys, sa krus. Ipinanganak sa sabsaban. Pero yung mga church leaders ngayon, ang gara ng sasakyan. Tapos sa mga members, naghihigahos. Tapos 10%. Pupuntahan ka sa bahay, para kang may utang. Realidad. Yun yung nangyayari ngayon, guys. Real talk pala. So yun. Kaya nga kami ay mga sugo para kay Kristo, no? Na parang ang Diyos mismo ang nakikiusap sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo, alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Itinuring niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan upang sa pamamagitan niya, tayo ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Na pagkabanggit mo ng Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, nabalot ka ng dugo ni Lord Jesus Christ, pinakinggan ng Ama ni Lord Jesus Christ din ang iyong panalangin. Very easy lang. Sana kung talagang marunong sumunod ang tao. So, yun po yung last